Mainit-init na siopaw. Bagong luto. Wow, Ang ganda ng lungsod na ito. Parang sa TV. Kalimutan muna ang paglilibot. Ang pangunahing misyon ko sa pagpunta rito sa lungsod ay kumita ng pera. Pero 9 na taong gulang lang ako. Paano ako kikita ng pera? Summer, dito ka lang maghintay sa akin ha? Huwag kang lalayo, babalik agad ako. Umiinom ng tubig. Mister, gusto ko ng maliit na kuneho. Isang kuneho, handa na. Gusto ko ng maliit na daga. Isang daga, handa na. Wow, mukhang mas pangit, mas mabenta. Ang pangit ng mga hinabing damo na ito. Pero ang lakas ng benta. Baka dapat magtayo ako ng sarili kong pwesto. Hoy! Hoy! Ano bang sinasabi mo? Kung hindi ka bibili, umalis ka na. Huwag mong guluhin ang mga gamit ko. Bibilhin ko lahat ng mga hinabing damo na ito. Ay, si Binibini Sterling pala. Ah, hindi ito nabibili. Talagang hindi nabibili. Binibini Sterling, sandali lang po. Babalutin ko ang lahat ng ito para sa inyo at personal kong ihahatid sa inyong tahanan. Hindi pa talaga siya nakakita ng magagandang bagay, ano? Ang mga basurang ito ay lubos na humalina sa kanya. Teka, sino nagsabing kailangan kong magtayo ng pwesto o magnegosyo para kumita ng pera? Ang batang babae na ito, hindi. Ang VIP na kliyenteng ito ay tiyak na may pera. Sayang naman kung hindi ko. Ipakita ang galing ko sa kanya. Oy, Ano yan sa kamay mo? Patingin nga. Bakit mo itinatago sa akin? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Galing ako sa mayamang pamilya. Parang gusto ko pa ng basura mo. Ngayon, ipakita mo sa akin. gusto mong hulaan kung ano ito? Akala ko magiging masaya ito. Pangkaraniwang lambat ng damo lang ito. Di ba? Alam kong hindi mo maiintindihan. Ito ang isatanging, ang sikat na Olaf. Olaf? Hindi ko pa siya narinig. Hehe, binuo ko lang ang ilan sa mga nakakatuwang bagay mula bago ako dumating. Para lokohin ang mga batang tulad mo. Madali lang yan. Walang kahirap-hirap. Hindi mo kilala si Olaf? Kilala mo siguro si Prinsesa Elsa, di ba? Si Prinsesa Elsa ang pinakasikat ngayon sa paglalala ng damo. Siya at si Olaf ang magliligtas kay Prinsesa Anna. Ah, kalimutan mo na. Wala namang saysay na sabihin pa sa'yo. Hoy, sinong nagsabi? Hindi pa si Prinsesa Elsa, si Olaf? Siyempre alam ko. Hem. Ah. Talaga bang alam mo? Talagang talaga. Ang saya-saya ni Prinsesa Elsa. Pero talagang hindi ko pa siya narinig. Di ko pwedeng ipakita na wala akong alam. Kung may prinsesa, dapat may prinsipe. Meron din bang? Talaga bang nakuha mo? Prinsipe Hans? Gusto ko ng husto si Prinsesa Elsa at si Olaf. Ipagbili mo sa akin. Sabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Pagbalik ko, papadala ko ang pera sa'yo. Paano kung 2,000 piso? Wow. Ako, si Summer Hayes. 9 na taon nang nasa larangan. Ito ang unang beses na nakilala ko ang may ganitong galing na panlasa. At ang bait-bait mo pa. Ikaw ang pinakamagaling. Gusto kitang maging boss ko. Gusto mo ba talaga akong maging boss mo? Ang ganda mo. Ang talino mo. At ang ugali mo ay parang superstar sa 3rd class. Tanging isang taong kasing generous, maganda, at matuwid tulad mo ang karapat-dapat maging boss ko. Sa totoo lang, hindi naman ako ganoon kagaling, talaga. Pero ang saya-saya mo talaga. Superstar sa 3rd class. Siyempre, hindi galing sa ordinaryong klase. Hehe, noong araw, kilala ko bilang matalik na kaibigan ng mga bata. Madali lang akong makapanloko ng mga bata. Summer, dapat na tayong umuwi. Malapit nang isara ang mga pintuan ng lungsod. Boss, ako si Summer Hayes. Nakatira ako sa hilaga ng Barrio Hayes. Ngayon, talagang humanga ako sa ugali mo. Nagkaintindihan agad tayo. Sa paningin ko, boss, ikaw ang pinakamagaling. Pero, ngayong ikaw na ang bestie ko, At huwag mong sirain. ang reputasyon ko bilang boss mo. Opo, boss.
Magpapahanap ako sa'yo sa ibang araw. Pwede ka nang umalis ngayon. Mhm. Ay naku, ang saya-saya ng dalaga ngayon. Oo. Alamin mo, kung sino talaga ang batang babae na, iyon. Opo, Ihain na ang sopas ng manok. narito na ang sopas ng manok. Ano pang hinihintay mo? Kain na. Si Nanay at si Tita Lily ay pupunta sa auditions ng Royal Academy ng Sining ngayon. Kaya pala nagpapatay si Lola ng tanging inahin natin para sa hapunang ito. Pero alam mo ba, ang organic free-range na manok talagang ang pinakamasarap. Ang sarap nito. Parang nasa langit. Ang sarap talaga. Kung araw-araw lang tayo kakain ng manok, ang ganda sana nun. Kung makakapasok si Tita Lily at ang nanay mo sa Royal Academy ng Sining, magkakaroon ka ng mas maraming manok, pato, isda, at karne, kaysa sa alam mo kung ano ang gagawin. Huwag kang mag-alala, nanay. Tiyak na makakapasok kami ngayon. Mabuti. Ngayon, huwag kang kabahan. Magtiwala ka sa sarili. Naniniwala ako sa inyong dalawa. Sina. Tingnan mo. Ang batang spoiled mula sa pamilya Bennett ang namunguna. At ang anak na babae ng pamilya Lee ay pangatlo pala. Pumasa ako. Pumasa ako. May awa ang langit. Paano ako nabigo muli? Nabigo ulit. Nasaan ang mga pangalan? Ang mga pangalan? Isa pang kabiguan. Nanay. Diyos ko. Paano ka naging bulag? Ang aming pamilya Hayes ay hindi napili sa loob ng 8 taon. Hindi ba si Ginang Hayes iyon? At parehong nabigo ang kanyang mga anak na babae. Muli, Ang magkapatid na Hayes ay nag-audition na sa loob ng 8 taon at nabigo sa bawat pagkakataon. kung tatanungin mo ako, ang pamilya Hayes ay hindi talaga para sa Royal Academy ng Sining. Dapat tanggapin na lang nila ang kanilang kapalaran. At manatiling mga babaeng magsasaka. Oo, tama ka. Ngayon, Chloe, ito ang mga backup dancer na pinili ng lolo mo para sa iyo. Kaya anong klaseng partner ang hinahanap mo? Pumili ka. Ipangako mo lang na makikinig ka sa lolo mo at magsasanay ng mabuti. Kahit anong gusto mo, iaayos iyon ng lolo mo para sa iyo. Itong lalaki, matanda na masyado. At ito naman, hindi, mukhang medyo kalog. At ito naman, wag na lolo, may nasa isip na akong bestie. Kumpara sa mga taong ito, siya ang superstar ng class 3. At hindi basta superstar, tunay na superstar siya. Superstar ano? Anong klaseng kalokohan iyan? Tama na. Si. Maari na kayong umalis sa ngayon. Ngayon, Chloe, yung batang babae na sinasabi mo, anak ngang pamilya siya. Saan siya nakatira? Opo lolo, ang pangalan niya ay Summer Hayes. Nakatira siya sa ikalawang bahay sa hilaga ng Barrio Hayes. Pwede mo ba siyang anyayahan dito? Barrio Hayes. Ang pamilya Hayes. Pag-isipan mo nga, yung matriarch ng pamilya Hayes noong araw ay ang vice-direktor ng Royal Academy ng Sining. Siya ay lubos na kinagigiliwan ng dating emperador at ng Empress Dowager. Sayang naman. Ngayon, ang pamilya nila ay nahirapan na. Ginoo, ang pamilyang Hayes na yon ay naubos na ang kanilang kayamanan para suportahan ang pag-aaral ng sayaw ng kanilang 2 anak na babae. Ang buong pamilya ay nahihirapang mabuhay. Sa pagpili ng Royal Academy ng Sining na ito, ang 2 anak na babae ng pamilya Hayes ay hindi na naman napili. Pakiusap lolo, nakikiusap ako. Anyayahan mo na siya.
Oo, tama. Huwag mo siyang papirmahan ng anumang kontrata. Gusto ko lang siya maging bestie ko. At saka, dapat bigyan natin siya ng 1,000 piso kada buwan bilang stipend. Hoy, ang lakas ng loob mo. 1,000 piso kada buwan. Ganoon na lang? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang 1,000 piso? Nagsayaw si Chloe noong 3 taong gulang pa lang. At ngayon ay 8 taon na siya. Sa buong 5 taon, mas marami siyang tinamad kaysa nagpraktis. Wala ni isang araw ng seryosong pag-aaral. At ngayon, gusto mo talagang matuto? Lolo, ano pang hinihintay mo? Anyayahan mo na siya. Sige. Ipinapangako ko, mag-aaral ako ng mabuti sa Sterling Dance Studio. Ano sa tingin mo? Ano ang sinabi mo? Payag ka talagang mag-aral sa aming dance studio? Hoy! Ano ang ginagawa ninyong nakatayo lang diyan? Ihanda ang mga regalo ngayon din. Pumunta ka agad sa Barrio Hayes at dalhin mo rito si Summer Hayes. Saklolo, may tumulong. Nanay, ayos ka lang ba? Nanay, uminom ka ng tubig. Nanay, mukhang hindi talaga ako para sa Royal Academy ng Sining. Dapat ay mag-focus na lang ako sa pagtulong kay Lianggong. Sa pagsasaka sa bahay. At maging isang magsasaka. Anak kang walang utang na loob. Ikaw ang papatay sa akin. Alam ko, hindi ka nasisiyahan sa akin nitong mga nakaraang taon. Gusto mo lang ng tahimik at simpleng buhay at mag-alaga ng iyong mga pananim. Pero may alam ka ba? Ang pagsasaka ay nakakapagpakain pero kayang lunurin ka rin nito. Una, ang gastos sa mga binhi, tapos ang pagod sa pagdidilig, pagbubungkal, at lahat ng iyon. Kaya sabihin mo sa akin, sa pagtatapos ng taon, ano ba talaga ang natitira para sa iyo? Bukod pa riyan, kung ang pamilya nating Hayes ay magiging mga magsasaka na lang mula ngayon, hindi natataas ang ating kalagayan sa mga susunod na henerasyon. Sa lahat ng mga taong ito, tinuya tayo ng mga kapitbahay. Sabi nila, ang pangarap nating makapasok sa Royal Academy ng Sining ay isang imposibleng pangarap lang. Nakalimutan na nila? 30-50 taon na ang nakalipas. Ang pamilya natin ay minsang nagkaroon ng punong direktor ng Royal Academy ng Sining, Rose Lily. Kung susuko kayo sa pagsasayaw, paano ako haharap sa inyong mga ninuno? Paano ako haharap sa yumaong ama ninyo? Nanay, Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin ang mga ganyang salita. nanay, kami ni Lily ay magpapatuloy sa pagsasayaw. Hindi kami titigil hanggang sa makapasok kami sa Royal Academy ng Sining. Sumpa namin. Nanay, Ginang Hayes, tapos na ang palugit mula noong nakaraang buwan. Hindi ko na talaga ito mapapatagal pa. Kaya, ano ang gagawin ninyo? Ipapadala ba ninyo sina Rose at Lily para magsilbi sa kanilang turno sa kawanihan ng tela? O babayaran ninyo ang pantubos? Hindi ko hahayaang ang aking mga anak na babae ay magsilbi sa kawanihan ng tela. Narito ang 1,000 piso. Kunin mo muna ito, ang natitirang 1,000. Nang nama, ay titipunin ko at ibibigay sa iyo. Hindi naman sa ayaw ko. Ang sabi ng mga opisyal sa kawanihan ng tela, ngayon, kumpletong 2,000 pisong pantubos? O dadalhin namin sila? Sinusubukan mo ba akong ilibing? Iyon ba ang gusto mo? nanay, May tao ba sa bahay? Ako ang mayordomo ng pamilyang Sterling. Nagdala ako ng ilang simpleng regalo. Nais naming anyayahan si Binibining Summer Hayes na maging kapareha sa sayaw ng aming binibini. Lola, ipinagbili mo si Summer sa pamilyang Sterling? Hindi tama yan. Lola Hayes, hindi kita pinilit na ipagbili ang iyong apo. Anong sinasabi mo? Sino ang nagsabing ipagbibili si Summer? Mukhang epektibo nga ang pagtawag sa kanya ng boss. Nagpadala na ng tao ang mga Sterling. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano talaga ito gawin. Oras na para magpakitang gilas. Lola, kaysa tayo'y naghuhula-hula dito, bakit hindi na lang natin tanungin ang mayordomo? Sabihin mo, ano ang pakay mo dito? Ginang. Ang aming Panginoon, si Ginoong Sterling, ay naghanda ng ilang simpleng regalo. Taos puso kaming umaasang tatanggapin ninyo ang mga ito. At saka, ito po, ay espesyal na ipinagkatiwala ng aming binibini para kay Binibining Summer, $2,000. Naku! Lola, napapanahon ito. Ngayong may pera ka na, maaari na nating ayusin ang lahat. Sigil. Mayordomo ngang Sterling.
Pakikuha po ninyo, pabalik ang mga regalong ito, at ang pera na dala ninyo. Hindi namin ito matatanggap. Lola Hayes, ano ang ibig mong sabihin? Opo, ma'am. Kung hindi ninyo ito tatanggapin, natatakot po ako na, hindi ko, mahaharap kay Ginoong Sterling. Ang tagapangasiwa ng ari-arian ng Sterling, talagang mahalaga ang regalong ito. Ang aming pamilya ay talagang nangangailangan ng pera. Pero, hindi lang basta-basta tumatanggap ng regalo at pera ang aming pamilya nang walang magandang dahilan. Lola Hayes, paumanhin, hindi ako naging malinaw. Sabi po ni Ginoong Sterling, sa pagkakataong ito, para po ito lahat, kay Summer. At itong 2,000 piso, ay mula rin sa aming binibini. Para kay Summer. Kung gayon, talagang hindi ko ito matatanggap. Maaari ko bang itanong, Lola Hayes, bakit ganoon? Ang mga regalo at perang ito ay para sa aming Summer upang pumunta sa inyong ari-arian para maging backup dancer ng inyong binibini. Hindi ko ito papayagan. Ang maging isang backup dancer ay hindi na iiba sa isang page boy o isang katulong. Maikakategorya siya bilang mababang uri at mahahadlangan sa pagpili ng Royal Academy ng Sining. Summer at Spring ay mga inapo ng pamilya Hayes. Ipinapadala ko sila sa lungsod upang magsimula ng kanilang pagsasanay sa sayaw para makapag-tryout sila para sa Royal Academy ng Sining at maibalik ang dangal ng aming pamilya. Gusto mo bang sina Summer at Spring ay magsimula rin ng mga aralin sa sayaw? Pero sa pagkuha namin ni Rose ng mga aralin sa sayaw, napakataas na ng gastos. Sa kalagayan ng aming pamilya, hindi lang namin ito kayang bayaran. Tama, Lola, wala tayong pera. Para sa akin at kay Summer na matuto ng sayaw. Kung talagang pupunta kami, hayaan mo na lang si Summer ang pumunta ng mag-isa. Mas matalino siya kaysa sa akin. Tiyak na makakapasok siya sa Royal Academy ng Sining at magdadala ng karangalan sa ating pamilya. Lola Hayes, kaya pala, ang ikinababahala ninyo, huwag kayong mag-alala. Sabi po ni na Ginoong Sterling at ang aming binibini, na ang pagpunta ni Summer ngayon, ay para lang maging isang backup dancer. Hindi niya ibinibenta ang kanyang sarili, sa ari-arian ng Sterling. Hindi nito mapipigilan, si Summer, na mag-try out para sa Royal Academy ng Sining sa hinaharap. Nabanggit din ni Ginoong Sterling, na para sa pagbisita ni Binibini Summer, hindi na niya kailangang pirmahan ng kontratang pang-alipin. Pero makakakuha siya ng 1,000 piso kada buwan bilang sweldo. walang kontrata? At 1,000 piso kada buwan. Noong nakaraan, si Binibini Chloe ay nakasalubong ni Binibini Summer. Nagkasundo agad sila, kaya si Ginoong Sterling ang nag-utos sa akin na pumunta rito para sa gawaing ito. Sa totoo lang, lahat iyon ay ideya ni Binibini Chloe. Summer, kilala mo ba talaga ang binibini mula sa ari-arian ng Sterling? Lola, ang sinasabi ng mayordomong ito ay ganap na totoo. Ah, ganun ba? Mayordomo, naiintindihan ko ang layunin mo rito. Pero, 9 na taong gulang pa lang si Summer. Hindi niya dapat matanggap ang ganitong kabaitan mula sa iyong kagalang-galang na pamilya. Ang perang ito at mga regalong ito, dapat mong ibalik. Sinabi ni Binibini Chloe, kung insistido kayong hindi payagan, si Binibini Summer na pumunta, ay pupunta siya sa inyong bahay at titira at kakain kasama si Binibini Summer. Ang mga simpleng regalong ito at ang pera ay dapat ituring na kay Binibini Chloe ang bayad para sa kanyang tirahan at pagkain habang nandito siya. Palem. Summer, ano ba talaga ang nangyayari? Summer, sabihin mo sa akin, ikaw at si Chloe nagkasundo agad, nang ganon? Pagkatapos niyang umuwi, nagpadala siya ng tao para ihatid ang mga regalong ito? At ang pera mula sa iyong mga gawa, ang 2,000 piso, na ibalik din? Ayaw ng kontrata ng mga Sterling, Bawat buwan. magbabayad sila sa iyo ng 1,000 piso bilang sweldo? May katuturan ba iyon sa iyo? Lubos na may katuturan. Walang katuturan! Lola, nakita mo mismo ang mga regalo. Narinig mo ang sinabi ng mayordomo. Hindi talaga ako nagsisinungaling. Summer, naniniwala sa iyo ang lola. Paano naman hindi maniniwala sa iyo ang lola? Lola, kunin mo itong 2,000 piso at ibigay mo kay nanay at kay Tita Lily para sa pantubos. Makukuha ko rin ng 1,000 piso kada buwan at ibabalik ko ito para makatulong sa gastusin sa bahay. Para makapunta sa syudad si Spring para mag-aral ng sayaw
at makapasok na sa eskwela si Leo. Lola, Bakit ka umiiyak? Hindi, masaya ako, pero nagsisisi rin ako. Ang plano ko talaga ay si Spring lang ang papag-aralin ng sayaw. Ang ipon ng pamilya natin ay hindi talaga kayang suportahan kayong dalawa. Lola, alam ko. Kung sapat ang pera natin, tiyak na ako. At si Spring ang papayagan mong pumunta sa syudad para mag-aral ng sayaw. Diba? Oo, kayong dalawa ang pinakamamahal ko. Ayokong mapalayo sa alinman sa inyo. Lola, Madalas kong nakikita na nakaupo ka lang mag-isa sa bakuran sa gabi, umiiyak. Alam kong napakahirap para sa'yo ang magdesisyong ipadala si Spring sa paaralan ng sayaw na mag-isa. Kung gaano kasakit iyon para sa'yo. Pero ngayos, ayos na. Sa tulong ng pamilya Sterling, ako at si Spring ay makakapag-aral ng sayaw. Sama. Pera mo yan mula sa pagiging backup dancer. Hindi natin ito pwedeng gamitin. Tama si Summer. Kung gagamitin ni Tito Arthur ang perang pinaghirapan mo, mababatikos at mapupulaan ako ng mga tao. Summer, tama si na Tita Lily at Tito Arthur. Hindi natin pwedeng tanggapin ang perang ito. Lola, Kailangan kong pumunta sa pamilya Sterling. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Ayaw mong maglingkod ako sa isang mayamang pamilya bilang isang hamak na katulong. Pero mahirap ang pamilya natin. Ako rin gustong makatulong para sa pamilya natin. Mabait na bata, tumayo ka na. Alam ni Lola na may pangarap ka. Pero dahil may pangarap ka, hindi ko maaaring payagan na maging kasayaw ka lang. Hindi ko hahayaang ang kalagayan mo ay siyang sumira sa kinabukasan mo. Lola, nangako ang pamilya Sterling na ituturing nila akong kapantay. Pagdating ng panahon, magiging kasama ako ng binibini ng pamilya Sterling. Mag-aaral kami ng sayaw ng mabuti. Lola, hintayin mo lang at makikita mo. Hintayin mong mapili ako sa Royal Academy ng signing. Ibabalik ko ang dating karangalan ng pamilya natin, ng pamilya Hayes. Mabuti. Yan ang gusto kong marinig. Naniniwala si Lola sa iyo. Ito ay 2,000 piso. Tulad ng nakita mo, kung gaano kahirap pinaghirapan ng apo ko ito. Sana mula ngayon, hindi mo naguluhin ang pamilya Hayes. Ginang Hayes, huwag kang mag-alala. Napakalaki ng pangarap ni Binibining Summer, tiyak na magiging maliwanag ang kinabukasan niya. Paano ako maglalakas loob na gambalain kayo muli? Spring, pag alis ko dapat mabait ka at makinig kay Lola. Mag-aral kang mabuti ng sayaw sa lungsod. Sa hinaharap, pareho tayong makakapasok sa Royal Academy ng Sining. Gagawin nating kilala ang ating pangalan. Ibabalik natin ang dating karangalan ng pamilya natin, ng pamilya Hayes. Summer, magtutulungan tayong magsikap. Summer, pagdating mo doon, ingatan mo ang iyong sarili. Summer, tandaan mong mag-focus sa iyong pagsasayaw at huwag kang ma-homesick. Anak, ang hirap para sa akin na hayaan kang umalis. Lola? Tatay? Nanay? Tita Lily, kailangan ko nang umalis ngayon. Salamat sa inyong lahat sa pagbibigay sa akin ng isang mapagmahal na tahanan. Lola, Ama, Ina, gagamitin ko ang kaalaman mula sa aking nakaraang buhay upang magtagumpay at magbalik sa inyong lahat. Narinig ko na si Ginang Sterling ay may posisyon sa Royal Academy ng Sining, ang estate ng Sterling. Ang estate ng Sterling na ito ay talagang napakaganda. Ang estate ng Sterling na ito. Binibini Summer, iniutos sa akin ni Ginoong Sterling. Na pagdating mo, kailangan mo munang makipagkita sa kanya. Ito siguro si Ginoong Sterling na hindi sigurado sa aking pinagmulan. Gusto muna akong sukatin. Walang problema. Panoorin mo ako sa aking mahika ng pagpuri at matamis na pananalita. Ginagarantiya kong magugustuhan niya ako. Hindi niya malalaman ang nangyari. Naiintindihan ko, ito ay pag-aalala ni Ginoong Sterling para sa kanyang apo.
Ikaw na ang magpatnubay. Oo. Salamat sa pag-unawa, Binibini Summer. Ikaw muna. Ginoong Sterling, narito na si Binibini Summer. Ikaw nga ang pangalawang anak ng pamilya Hayes. Summer Hayes, Nagpapakumbaba si Summer, sir. mabait na bata. Kasalanan ito ng aming Chloe. Napakatigas ng ulo dahil sa ugali niya. Napakapraning at suwail. Kamakailan, paulit-ulit niya kang binabanggit sa bahay. Kaya ipinatawag kita, huwag mong isipin ng labis. Pinupuri mo ako, sir. Ang aking pamilya ay simple lamang. Ang aking pamilya ay simple lamang. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabaitan sa pagbibigay sa akin. At kay Binibini Chloe ng pagkakataong magkita, hindi ko sapat na maipasalamat. Gayunpaman, kung maaari akong maging mapangahas. Ang iyong mga naunang sinabi ay medyo may kinikilingan, at hindi ako lubos na sumasang-ayon. Sinabi mo lang na si Binibini Chloe ay matigas ang ulo at suwail, at praning. Ngunit sa aking pananaw, hindi siya ganoon kailanman. Sa kabaligtaran, siya ay talagang matalino. Ano? Ang galing mo namang magpatawa. Pero ang apo ko, kilalang kilala ko siya. Kung kahit kaunti lang siyang gumaling, hindi ako mag-aalala ng ganito. Ginoong Sterling, kasama ninyo po si Binibini Chloe buong araw, kaya ang nakikita ninyo lang ay ang kalokohan niya. Nakaligtaan ninyo ang lahat ng magagandang katangian niya. May magagandang katangian ang Chloe ko? Paano ko hindi napansin? Marami pong magagandang katangian si Binibini Chloe. Halimbawa, hindi ba ninyo nakikita kung gaano siya nagmamalasakit sa inyo? Lagi siyang bumibili ng regalo para sa inyo. Totoo naman yon. Tuwing lumalabas siya at umuuwi, laging may dala siyang merienda o libro at tinta para sa akin. Eksakto. Iniisip ninyo lang kung paano siya mag-aksaya ng pera at hindi ninyo napapansin kung gaano siya nagmamalasakit sa inyo. Lumalabas siya at gumagastos ng 1,000 piso. Gumagastos ng ilang dosenang sentimo sa murang merienda at libro para sa inyo. Tapos bigla na lang siyang magiging ulirang anak. At isa pang halimbawa, wala ba siyang sariling natatanging paraan ng pagtingin sa mga bagay? Madalas siyang magkaroon ng pangangatwiran na iba sa lahat. Totoo yan. Tuwing susubukan kong turuan siya ng isang bagay, napakaraming dahilan ang iniisip niya kung bakit hindi niya dapat gawin. Ganoon lang talaga si Binibini Chloe. Isang malayang mag-isip. At ang ganoong klase ng malayang pag-iisip ay napakahalaga. Malayang mag-isip, sumasagot lang siya sa'yo, Ginoong Sterling. At saka, hindi ba't kahanga-hanga si Binibini Chloe sa lahat ng kanyang sinusubukan? Eksakto. Huwag mong hayaang lokohin ka ng kanyang edad. Mga puzzle. Go. Natural na magaling siya. Sa lahat ng yon. Haha. Mayaman na babae siya. Ano pa ba ang aasahan mo? Tama, Ginoong Sterling. Isipin mo, mga puzzle, go. Hindi ba't kailangan ng talino at kasanayan yon? Nakikita mo? Napakatalino ni Binibini Chloe. Kung ilalapat niya ang talinong yon sa pagsasayaw, hindi ba't magiging magaling siya nang walang hirap? Maganda ang punto mo. Hoy, bakit ngayon ko lang naisip yon? Oo, eksakto. At napakagaling niya sa pagpapalipad ng saranggola at pagtutok ng shuttlecock. Mas maganda pa, ang mga yon ay nangangailangan ng mahusay na koordinasyon. At ang koordinasyon, ang susi sa pagsasayaw. Dapat na isang henyo sa sayaw, si Binibini Chloe. Aba, may katuturan pala. Posible kaya? Na ang aking apo ay tunay na isang henyo? Talaga namang tama. Hindi ba halatang halata? Ang problema lang, ayaw pag-igihan ni Chloe. Kahit na napakagaling niya. Hindi ba masasayang lang ang lahat yon? Summer, hindi ka pwedeng manood lang habang nasasayang ang potensyal ni Chloe at hindi natutupad ang kanyang mga pangarap. Wow! Kanina lang, wala na siyang pag-asang tanga. Ngayon, nag-aalala ka na masasayang ang talento ni Binibini? Nag-aalala ka sa kanyang mga pangarap na hindi natutupad? Hehe! Ang mga tinatawag na guro ng sayaw na yon, para sa mga utusan ng pamamaraan nila sa pagtuturo kay Binibini. Paano yun magwo-work? Ginong Sterling, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala. Sa loob ng 3 araw, mapapamahal ko si Binibini sa pagsasayaw. Ayos. Ha 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 ha. Oo nga pala. Nabubuo na ang lahat. Bilis. Pumila kayong lahat. Malapit nang dumating ang bestie ko, kaya kailangan magpakabait kayong lahat. Kayong dalawa, habang naglilinis, kailangan purihin ninyo ako bilang matalino at mabilis mag-isip. Ikaw, maghanda ka ng bingwit at kawit. Tandaan mong isabit ang isda. Kayong dalawa, maglaro kayo ng chess sa pasilyo. Pag dumaan ako, kailangan ninyong humingi ng payo sa akin. Malinaw ba? Opo, ma'am. Mabuti. Ngayon, maghanda na kayo. Oo.
Boss! Ang dami mong dinalang pagkain at damit para sa pamilya ko. Hinukay mo pa ang 2,000 piso na ibinaon ko sa may damuhan. Boss! Ang galing-galing mo at tumutupad ka sa iyong salita. Ikaw ang pinakamagaling na boss na maaaring hingin ng isang babae. Hindi ba yun ang trabaho ng isang boss? Ang alagaan ng kanyang bestie? Boss, pwede bang ipasyal mo ulit ako sa iyong hardin, please? Ang ganda-ganda kasi. Summer, naalala mo ba ang sinabi ko noong ginawa kitang bestie ko? Ha? Sabi ng boss, kailangan kong kumilos ng parang isang tunay na dalaga. Talagang tinitingnan niya akong boss niya. Naalala pa nga niya ang sinabi ko sa kanya. Ito ang pinakamaganda. Tara na. Parating na, parating na. Narinig ko na pinuri ulit ni Ginang Bennett mula sa studio ng sayaw ang ating binibini. Sabi ng binibini ay pambihira ang talino. Isang henyong isang beses sa isang siglo, narinig ko. Sabi rin ni Ginang Bennett ang binibini ay tiyak na mapipili para sa Royal Academy ng Sining at magiging punong direktor. Boss, ang galing mo. Kahit ang mga guro sa studio ng sayaw ay nabighani sa iyong talento. Oh, hindi naman ganoon talaga. Tara na. Nangisda ako ng buong araw at wala man lang akong nahuli. Subukan ko. Oy. Wow! May kumagat! May kumagat! Binibini! Parang himala ang ginawa mo, sabi ko sa'yo. 1 kilos lang ng kamay mo, nakahuli ka na ng napakalaking isda. Diyos ko! Chloe, pwede ba? Kahit konti lang? Magpanggap kang kapani-paniwala. May nakatali pang ang sanga ng willow sa hasang ito. Halatang binili lang ito sa palengke. Boss, magaling ka rin pala sa pangingisda? Wala yan. Ako, nakahuli na ako ng goldfish, alam mo. Napakalaki noon. Tara na. Ay nako, paano ko kaya gagalawin ito? Haha. Sa ari-arian ng Sterling, ang batang binibini lang ang makakalutas nito. Ahem, batang ginang, nandito ka na pala. Papasagutin ko pa naman sana ito sa inyo. Teka, Chloe, Huwag mong sabihin. wag mo sanang isipin ng parehong bagay. Hay nako, Nakikita mo ba? Sunod-sunod, 5. Ako ang nanalo. Diyos ko, ganun nga ang inakala ko. Sabi ni Muting Kun, magaling ka sa go. Hindi kaya siya ay isang manlalaro ng sunod-sunod na 5 din? Haha, ang galing. Buong panahon na ito, ikaw lang ang pinupuri ng lahat, boss. Maging sa pangingisda at paglalaro ng Go ay magaling ka. Ikaw na siguro ang pinakamagaling na boss sa buong mundo. Binibini. Sabi ni Ginoong Sterling, kailangan mong maghanda, bilisan mo, magmadali ka sa studio ng sayaw. Ang studio ng sayaw? Oh. Ay nako. Aray, bigla na lang sumakit ang braso ko. Siguro naipit ko kahapon. Sabihin mo kay Lolo. Hindi yata ako makakapunta sa studio ng sayaw ngayon. Matigas ang ulo at tangang bata. Matigas ang ulo at tanga, sabi ko. Hay nako. Isa na namang umaabsent sa ensayo sa umaga. Ay. Nakakalungkot talaga. Papunta rito, nakita ko ang mga mananayaw mula sa angkan ng Yue na may hawak na mga payong na papel, payong, at may daladalang mga maleta ng kasuotan sa pagsasayaw. Ang galing at kahanga-hanga ng itsura nila. Dinala ko rin ang payong at maleta ko ngayon. Sana, makapagpasikat din ako kahit kaunti. Pero nasugatan ng boss. Siguro, maghihintay na lang ako. Hindi pwede. Ako ang boss. Hindi pwedeng biguin ng boss ang kanyang bestie. Summer. Aray. Ang sakit talaga ng braso ko. Ano ba yun? Kailangan ko lang sigurong galawin ng kaunti. Nasaan ang payong at maleta mong papel? Oh, sige. Samahan mo ako sa studio ng sayaw. Si. Mabuti. Sulatan mo agad si Ginang Sterling. Sabihin mong sa wakas ay payag na si Chloe na mag-aral sa studio. Teka. At sabihin mo rin na utang natin ito kay Summer Hayes. Opo, Ginoong. Biglang nanghina ang mga binti ko. Ay naku, kung hindi naman pala ang ating mismong hari ng sayaw, Binibining Sterling, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito ngayon? Kaya ito pala si Ginang Bennett. Ang guro sa estudyo, tama ba? At ang tono niya,
Pakinggan mo nga siya. Isa siyang tunay na master ng passive-aggressive, di ba? Kaagad siyang naging passive-aggressive kay Chloe. Pero sa kabilang banda, Kailangan ng konting pampasigla ang isang lubos na bigo tulad niya. boss, talagang kilala ka. Alam na alam ang reputasyon mo. Magaling kang sumayaw, no? Boss, talagang pasensya na. Talagang ikinahiya kita. Probinsyana lang ako. At tinutukso na agad ako ng mga kaklase ko. Siguro hindi na lang ako dapat pumunta sa estudyo. Ako ang nagmumukhang tanga dito. Pero ngayon, nadadamay ko pa si Summer. Hindi, kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging mabuting halimbawa para kay Summer. Hindi ka nila tinatawanan, Summer. At siguradong hindi rin nila ako tinatawanan. Nandito sila para salubungin ako. Nandito sila para salubungin tayo. Sinusubukan kong pagalitin ka. Pero ang pangungutya nila, tinanggap mo bilang mainit na pagtanggap. Nakikita mo ba kung gaano ka-welcoming si Ginang Bennett? Ginang Bennett. Hindi mahilig sa formalidad si Ginang Bennett. Katabi lang ang lounge. Pwede kang uminom doon, o mag-idlip, mga ganoon. Kung gusto mong magtagumpay sa panahon ngayon, kailangan mong mag-isa-isa, walang pagmamadali. Malapit mo nang masaksihan ang pagsilang ng isang maliit na henyo sa sayaw? Sayaw. Sino yon? Nagsasanay sa lounge? Ang gulo ng mga basic niya. Mas malala pa kay Chloe Sterling. Kakaiba. Parang hindi siya isa. Isang apprentice dito, ang ibig kong sabihin. Dito rin kaya siya? Para matuto ng sayaw? Pero napakahina ng mga batayang alam niya. Kung walang magtuturo sa kanya ng maayos, hindi siya magiging matagumpay. Siguro nandito pa siya. Hayaan mo akong magbigay ng wastong demonstrasyon. Itong si Ginang Bennett ay talagang hindi namimili. Handang-handa siyang magturo ng isang, ganap na estranghero. Kahanga-hanga. Boss, ang talino at sipag mo. Kaya nga pala sabi ni Ginang Bennett makakapasok ka sa Royal Academy ng Sining bilang top-notcher. Talaga bang sinabi iyon ni Ginang Bennett? Magaling. Ikaw, ang papasok sa Royal Academy ng Sining bilang top scorer. Ikaw, Tara na. Yung taong mas malala pa kay Chloe. Sino kaya talaga siya? Boss, hindi ba't pinuri ka lang ni Ginang Bennett na siguradong makakapasok ka sa Royal Academy ng Sining? Bakit ka tumakas? kailangan mong magpakumbaba, alam mo, manahimik ka. Ako mismo, nagsayaw sa edad na 3, at sikat na sa buong Heian City sa edad na 4. At noong araw, ang mga galaw ko sa pagsayaw ay yanig ang buong kontinente. Mula noon, hindi mapigilan ni Ginang Bennett na purihin ako. Ang pakikinig lang sa kanyang magsalita ay nakakabaliw sa akin, kaya nga iniiwasan ko siya. Ay nako, ang mga malalaking kwentong ito ay libre. Dapat sarado ang iyong bibig. Dapat sarado ang iyong bibig, pero wala ka talagang hiya. Wow, boss, mas kahanga-hanga ka pa kaysa sa inakala ko. Ang paghanga ko sa iyo, boss, ay parang malakas na ilog Yangtze, umaapaw sa mga pampang. Walang anuman, hindi mahalaga. Itabi mo na lang ang papuri para kapag tayo lang, manahimik ka. Nagsayaw sa edad na 3, sikat sa buong Heian City sa edad na 4. Yanig ang buong kontinente sa isang sayaw. Chloe, paano ka ba naging
Napakawalang hiya. Hoy, anong ginagawa ninyo dito? Chloe, paano ka nagkakaroon ng lakas ng loob? Anong ginagawa ninyo rito? Ay naku, nahuli akong nagyayabang. Sobrang awkward nito. Awkward? Ang awkward talaga. Walang paraan na ako'y magmumukhang masama sa harap ng aking mga bestie. Summer, ako at ang aking mga bestie ay magkakaroon ng maliit na pulong tungkol sa teorya ng sayaw. Bakit hindi na lang kayo umalis? Si, boss. Paano mo ako naituring na katawa-tawa sa harap ng aking mga bestie? Gusto nyo bang mapalo kayong tatlo? Chloe, hindi ba't ikaw ang humila sa amin para makipagtalo kay Ginang Bennett, magwelga sa pagsasayaw, at mga kung hindi na muling tatapak sa studio ng sayaw? Tingnan mo ang suot na to. Ang tunay na sipsip ng guro. Kaya naman pala ang batang babae ay naniwala ng buong buo sa kalokohan mo. Aktual na nabili niya ang ideya na ikaw ay isang henyo na nagsayaw sa edad na 3 at naging tanyag sa buong lungsod sa edad na 4. At nayumanig ka sa buong kontinente sa isang sayaw. At kayong tatlo, may lakas pa ng loob na pagtawanan ako? Magkakasama na tayong lumiban sa klase mula pagkabata, gumagastos ng parang walang bukas. Kaya't itigil mo na ang pagpapanggap. Lahat tayo rito ay lubos na bigo. Ako ang pinakamalikot at inaamin ko yan. Yung si Summer Hayes ba? Ang ibig mong sabihin? Gamit lang ang teknikang Prinsesa Elsa. At agad niyang nakita ang iyong kagandahan sa loob at labas? Eksakto. At lubos siyang nahumaling sa iyong malaking puso, sa iyong talino, at sa iyong matapang na diwa, at tinawag ka pang, boss? Tama. At pagkatapos ay nalaman niyang ikaw ay isang 10 sa 10,000 henyo sa pagsasayaw. Naniniwalang sa hinaharap, makakapasa ka sa mga pagsusulit ng Royal Academy ng Sining at magiging tanyag sa buong mundo? Aw! Naniniwala ka ba? Siyempre naman naniniwala ako. Ganoon lang talaga ako kagaling. Maniwala ka man o hindi, iyan ang kwento. Ngayon, maaari kang umalis o sumama ka sa akin ng tahimik. Siyempre, kung gusto mong umuwi, dapat kang makinig sa akin ng masunurin. Sige, uuwi na tayo. Talagang hindi ko sasabihin kung paano ka palaging tamad sa klase ng sayaw, at hindi nag-e-ensayo ng maayos, at inis na inis si Ginang Bennett. At hindi ko kailanman sasabihin tungkol sa oras na iyon sa ensayo na nag-splits ka at napunit ang iyong palda. O kung paano mo inilagay ang mga butete sa pitsel ng tsaa ni Ginang Bennett. Walang imik. Tara na. Bumalik kayo rito. Boss, sama. Siguro kayo ang mga matalik na kaibigan ng boss, di ba? Marami na kaming narinig tungkol sa inyo. Halika. Tingnan ninyo ako. Hindi ba't ako rin ay kahanga-hanga at matalino? Hindi ba ninyo naramdaman ang pagnanais na tawagin akong boss? Ako! Tingnan ninyo ako. Malaki ang puso ko, matalino at matapang. Halika, tawagin na ninyo akong boss. Sabihin ninyo, hindi ba ako mukhang ang top-notcher ng Royal Academy ng Sining? Ako ang perpektong boss para sa inyo? Naku, isang buong pangkat ng mga malikot na heiress. Mukhang ako ay isang magnet para sa mga bestie. Pasensya na, kayong lahat. Pagamat kayong lahat ay napakahusay. Ako, si Summer Hayes, ay magkakaroon lamang ng isang boss, si Chloe Sterling. Siya ang pinakamagaling na boss sa buong mundo. Summer, ito ang 3 kaklase at matalik kong kaibigan. Nagtitrip lang sila sa'yo kanina. Hayaan ninyong ako ang magpakilala sa kanila. Ito si Victoria Vance. Ang pamilya niya ang pinakamayaman sa Atheria. Mayroon silang mga lupain, mga tindahan ng borda, lahat ng uri ng negosyo, hindi mabilang. Maging ang mga kasuotan sa pagtatanghal para sa Royal Academy ng Sining ay eksklusibong inuutos ng palasyo sa kanilang pamilya. Ito si Serena Mercer. Anak siya ng gobernador ng Atheria. Ang mga tiyuhin niya ay may mga katungkulan sa kabisera. At ito naman si Penelope Thorne. Anak siya ng general ng Atheria. Nakita ko na si Ginong Thorne na nakasuot ng buong baluti, nakasakay sa isang maringal na kabayo. Talagang kahanga-hanga. Boss, ang 3 kaibigan mo dito? Kahit na makapangyarihan ang kanilang mga pamilya, lahat sila ay napakababa at magalang. Wala ni anino ng batang spoiled sa kanila. At kayong 4 ay napakatalino at may talento. Tiyak na magiging bantog kayo sa buong kontinente. Kayong 4 na magkakasama ay parang 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria. Ano?
Apat na dakilang hari ng sayaw? Summer, ang talas ng iyong mata. Nakita mo talaga ang totoong kami, ang aming tunay na pagkatao. Tama, kami nga ang kilalang apat na dakilang hari ng sayaw ng Ateria. Ako, si Penelope, ay tiyak na magiging kaibigan mo. Salamat sa inyong lahat. Sa totoo lang, may maliit akong problema at gusto kong humingi ng payo sa apat na hari ng sayaw. Anong problema? Sabihin mo lang sa boss. Tutulungan ka talaga ng boss na ayusin yan. Siguro, kapos ka sa pera. Kailangan mo ng pera. Huwag kang mag-alala. Walang problema sa pera. Hoy! Bakit pera ang pinag-uusapan natin? Ang babaw naman. May nang-aapi sa'yo siguro. Kung may sino man sa buong Atheria ang mangahas na apihin ka, paparusahan sila ng tatay ko ng husto. Bago pa magkaroon ng hearing ang tatay mo para linisin ang pangalan ni Summer, tapos na ang lahat. Kami, ang apat na dakilang hari ng sayaw, naniniwala kami sa mabilis at desisibong aksyon. Hintayin mo, uuwi ako at mag-a-assemble ng 10 sundalo. Bibigyan namin ng leksyon ang sino mang umapi sa'yo na hindi nila malilimutan. Alam nyo, mga babae, bestie, Ang mga, masyado silang eager na tumulong, pero nandyan sila para sa akin. Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin, mga lalaki. Nag-isip ako ng isang dance drama. Gusto kong humingi ng payo sa apat na dakilang hari ng sayaw. Tungkol dito, nag-isip ka ng dance drama? Sama, bakit hindi mo sabihin sa amin ang lahat tungkol dito? Para mabigyan ka namin ng payo. Ang dance drama ko ay tungkol sa dalawang prinsesa. Ang pamagat ay Frozen. Ang kwentong ito ay tungkol sa Anghilaga, na may dalawang prinsesa. Ang panganay na prinsesa, si Elsa, ay ipinanganak na may mahiwagang regalo, kaya niyang kontrolin ang yelo at niebe. Pero ang pangalawang prinsesa, si Anna, ay isang ordinaryong babae lang. Pero ang mahiwagang kapangyarihan ni Elsa ay walang naidulot sa kanya, kundi problema. Tapos, anong nangyari? Dumating si Prinsipe Hans ng Timog sa Hilaga. At itong si Prinsipe Hans ay isang tunay na kontrabida. Hindi lang niya gustong pakasalan si Prinsesa Anna, gusto rin niyang sakupin ang buong Hilaga. Galit na galit, si Prinsesa Elsa ay pinalabas ang kanyang mahika sa yelo at niebe at ginawang estatwang yelo si Prinsipe Hans. Wow, ang galing! Pero napakagalit ni Elsa, kaya lubusang nawalan ng kontrol ang kanyang mahika. Sa isa pang pagwagayway ng kanyang kamay, ginawa niyang nagyayelong disyerto ang buong Hilaga. Wow, grabe naman yon. Sige, ituloy mo. Natakot si Elsa na ang kanyang kapangyarihan ay makakasakit sa mga inosenteng tao. Kaya pinili niyang bumalik sa bundok ng yelo. Si Prinsesa Anna ay naglakbay ng napakahirap at sa wakas ay natagpuan si Elsa. Pero pagkatapos, sa isang aksidente, siya rin ay naging estatwang yelo. Nang akala ng lahat na si Prinsesa Anna ay hindi na magigising muli, ginamit ni Prinsesa Elsa ang pag-ibig upang buhayin muli si Prinsesa Anna. At yan ang katapusan ng dula sa sayaw. Bakit napakatahimik ng apat na dakilang hari ng sayaw? Napaka-boring ba ng kwento ko? Napakaganda naman noon. Ang kwentong ito, kapag isinayaw, talagang hindi ka pani-paniwalang kahanga-hanga. Bilis, isayaw mo ito. Kaya kong gumawa ng kwento, pero hindi ako marunong sumayaw. Ang itinuro lang sa akin ni Mama at ni Tita Lily ay ilang basic na galaw sa pagsasayaw. Para sa akin, napakahirap na isayaw ng perpekto ang buong sayaw. So ibig mong sabihin, kahit hindi ka marunong sumayaw, naisip mo na ang kwento at ang sayaw? Ang galing mo! Oo, matagal ko nang naplano ang sayaw. Pero hindi naman ako ganun kagaling. Kung ikukumpara sa boss ko, mas napakagaling niya. Kung ikukumpara sa talino at talento mo, ako ay isang maliit na hipon lang. Summer, huwag mong maliitin ang sarili mo. Magaling ka naman talaga. Mas kaunti lang naman ang galing mo kumpara sa amin. Ganito lang, kaunti lang. So, ang gusto kong tulungan ninyo ako ay sa pagsasayaw ng Frozen dance drama. Ayusin natin ito. Tapos, maglilibo tayo sa buong Atheria. Ang katanyagan ng apat na dakilang hari ng sayaw ay mag-e-echo sa buong Atheria. Sabi ni Summer, pumayag siyang kaming apat ang maging choreographer nitong dance drama. Ibig sabihin ba, ang titulo nating apat na dakilang hari ng sayaw ay magiging totoo na?
Pero ikaw ang gumawa nitong dance drama. Pero pwede ba talaga naming gamitin ang pangalan ng 4 na dakilang hari ng sayaw para itanghal ito? Ako ang gumawa ng kwento at ng mga sayaw, pero hindi ako marunong sumayaw. Kaya, ang Frozen ay kailangan pa rin ng 4 na hari ng sayaw para mabuhay. Kung matutuloy man ang palabas na ito, ay nakasalalay sa 4 na dakilang hari ng sayaw. Summer, baka gusto mong magpahinga muna? Kaming 4 na dakilang hari ng sayaw, kailangan naming pag-usapan ang gagawin. Basta't kikita ako, wala akong pakialam kung kaninong pangalan ito itatanghal. At saka, Kung gusto kong sumikat, hindi ko kailangang umasa sa isang dance drama. Chloe, ang bestie mo ay hindi man lang marunong ng basic dance moves, pero nakagawa siya ng napakagandang dance drama. napakagandang dance drama. Talagang henyo siya! Sa totoo lang, hindi ko inasahang mayroon siyang ganong talento. Ay nako. Kung malaman niya kalaunan na ako ay isang mandaraya, hindi na niya ako kikilala ng boss niya. Hindi natin dapat payagang itanghal ang dance drama na ito. Chloe, ay tignan mo naman, natatakot ka na nga. Huwag kang mag-alala Chloe, kapag sumikat na ang dance drama na ito, ang reputasyon natin bilang 4 na dakilang hari ng sayaw ay lulutang na sa langit. Oo, sa panahong iyon, hindi na nila malalaman na isa kang mandaraya. Ang galing! Yan ang plano. Sama-sama tayo. Summer, desidido na kami. Itatanghal namin ang dance drama mo. Yamang pumayag na kayong 4. Mag-ensayo na tayo. Hindi ako nag-practice ng sayaw, kaya hindi ko alam kung paano sumayaw. Hehehe. Kaya, 4 na dakilang hari ng sayaw. Bakit hindi pa kayo nagsisimulang mag-ensayo? Buong araw tayong sumasayaw. Pagod na ako. Talaga nga. Paano kung mag-ensayo na lang tayo bukas? Dahil pagod na tayong lahat, bukas na lang nating gawin. Siguro, kailangan ko pa ring pumunta at magtanong kay Ginang Bennett para humingi ng payo kung paano gawin ng tama ang sayaw na ito. Ano? Anong sinabi mo? Gusto mong sumulat sa iyong lola? Ha? Tungkol sa sayaw sa korte? Hahaha. Siyempre, Lolo, sumulat ka ng liham kay Lola at pakiusap ang umuwi siya. Ang dami kong tanong tungkol sa sayaw sa korte. Sige. Dahil gusto mong matuto, kahit kailangan kong itali si Lola sa bahay, gagawin niya yan. Ha. Naku. Itong Summer ay talagang kakaiba. 3 araw. Nagawa niya ito sa loob lang ng 3 araw. At na-inlove si Chloe sa sayaw. Ha. Ha? Gusto mo bang maghanap ako ng lugar para magtanghal ng sayaw dula? Opo, Ama. Hindi ako naging seryoso sa pagsasayaw noon. Pero mula ngayon, magbabago na ako at talagang magiging isa ako sa 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria. Siya nga. Gusto mong maging isa sa 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria? Ha? Naririnig ko ba ng tama? Tatay, kasalanan mo to kasi hindi ka naging mahigpit sa akin noon. Kung hindi sana ako naging ganito na lang na batang spoiled. At hindi rin sana ako nahiya sa harap ni Summer ng ganoon. Sino ba itong si Summer? Si Summer ay bestie ni Chloe at sa puso ko, siya ang bestie ko. Likas siyang henyo. Siya ang gumawa ng buong kwento para sa sayaw dula at siya mismo ang nag-choreograph ng lahat ng galaw. At ang ganda-ganda niyang magsalita at ang bait-bait niya sa lahat. Nangako ako sa kanya na talagang itatanghal ko ang sayaw na bersyon na ito ng Frozen. Kaya mula ngayon, mag-iensayo ako ng mabuti sa pagsasayaw. Naku naman. Penelope, anak. Anak ko. Walang makakapigil sa amin, ang 4 na dakilang hari ng sayaw, sa pag-ensayo ng Frozen. Alamin mo, oh God, sino ba talaga itong si Summer Hayes? Tagapagligtas siya ng aming pamilya. Alam mo? Mga babae, handa na ba kayo? Handa na kaming lahat. Sasakupin namin ang studio ng sayaw at diretsyo na tungo sa tagumpay. Tara na! Ginang Bennett, may nangyaring masama! Anong nangyari? Sabihin mo.
Nandito na ang 4 na mayamang tagapagmana. Sabi nila, sasakupin nila ang studio ng sayaw. Ano? Ang kapal ng mukha. Ang lakas ng loob ninyo. Ginang Bennett, kami po ay inyong mga estudyante at naparito kami upang humingi ng payo sa pagsasayaw. Kami po ay lubos na magpapasalamat sa inyong patnubay, Ginang Bennett. Anong nangyayari? May problema ba kayo sa pagsasanay ninyo? Ginang Bennett, kami po ay nagsasagawa ng isang dula-dulaan sa pagsasayaw. Sana po ay matulungan ninyo kami. Isang dula-dulaan sa pagsasayaw? Isang dula-dulaan sa pagsasayaw. Gusto ninyong magtanghal ng isang dula-dulaan sa pagsasayaw? Oh, Ginang Bennett, ang aming dula-dulaan sa pagsasayaw ay tinatawag na Frozen. Ito ay tungkol sa pinakamatandang prinsesa ng Hilaga at sa kanyang kapatid na babae, ang pangalawang prinsesa. Iyan ang dula. Eksakto! Naisip din naming maglakbay sa Etheria gamit ito. Sa ilan lang kayo? Sa tingin ninyo, kaya ninyong itanghal ang isang dula-dulaan sa pagsasayaw? Seryoso? Frozen? Ang pangit ng pangalan! Summer, karaniwan, inggit lang ang mga yun sa atin. Ang 4 na dakilang hari ng sayaw. Kaya palagi silang nagsasalita ng ganyan. Huwag kang maniwala sa kanila. Kapag sinasabi nilang pangit tayo. Alam ko! Summer, sunod, kailangan nating makipag-usap kay Ginang Bennett para pag-usapan ang choreography at magseryosong mag-research. Seryosong research. Kapag nababagot ka, pumunta ka na lang sa lounge at magpahinga. Naiintindihan ko. Lakasan mo ang loob. Ang kahihiyan ngayon ay magiging tagumpay bukas. Kapag nagtagumpay na ang performance natin sa Frozen, ako ay sampal-sampalin ko kayong lahat. Mangyaring payuhan ninyo kami, Ginang Bennett. Maaari ko bang itanong, aling bahagi ng inyong rehearsal ang nahihirapan kayo? Ginang Bennett, kami. Nahihirapan na kami mula pa sa simula. Mula pa sa simula, wala na kayong ideya kung ano ang ginagawa ninyo. Bakit pa kayo nag-abala na gumawa ng sayaw? Ginang Bennett, gusto namin gamitin ang aming mga galaw sa sayaw para ipakita kung paano kinokontrol ni Prinsesa Elsa ang yelo at niebe. Pero, hindi kami makausad. Hindi ko ba sinabi sa inyo? Ang sayaw ay wika mismo. Marami sa ating iniisip ay maipapakita sa pamamagitan ng kilos ng sayaw. Ito ay tungkol sa pagpapahayag. Tingnan ninyo. Ganito. Ganito. Hindi ba parang may kumokontrol ng yelo at niebe doon mismo? Yan ang pagpapahayag. Kayo namang mga babae, hindi pa nga nakuha ang mga simpleng galaw na ito. Tapos nagsasalita kayo tungkol sa pag-choreograph ng kung ano. Basta, sa totoo lang, sa buhay ko, akala ba ninyo ay makikita ko talaga ang isang palabas na inyong choreograph? Bakit naman hindi? Hintayin ninyo lang. Bigyan ninyo kami ng wala pang 1 buwan. At magpapalabas kami para sa inyo ng Frozen. Sige nga, hihintayin ko ang napakagandang palabas na iyan. Kung gayon, ano pang ginagawa ninyo dito? Magsanay na kayo. Siya nga. Ha? Sa loob lang ng 1 araw, napag-aralan na niya ng husto ang pagbaluktot ng katawan. Nag-aral na ba siya ng sayaw dati? Teka, hindi. Hindi niya maangat ang kanyang paa. Siguro baguhan talaga siya. Pero sa 1 araw lang, sa pagtingin lang sa bintana, nakagawa siya ng pagbaluktot at perpekto ang pagkakagawa. Ang galing talaga ng likas na talento ng taong ito. Ikaw pala. Kumusta po, Ginang Bennett? Hindi, isa lang itong batang babae na backup dancer ni Chloe.
Imposibleng siya ang sumayaw kanina. Ikaw, kanina, may nakita ka bang nagsasayaw dito? Wala po akong nakita. Summer, sige na, sumama ka na sa akin pauwi. May malaking plano tayo. Sino ba talaga siya? Summer, ituturo namin sa'yo ang sayaw ng balumbon. Ito ang sayaw para sa mga baguhan. Kapag natutunan mo na ito, magiging bihasa ka na sa lahat ng pangunahing galaw sa pagsasayaw. Ang sayaw ng balumbon? Para yan sa matandang kaibigan. Noong ako'y 4 na taong gulang, nagsisimula pa lang, yan ang unang natutunan ko. Gagawin ko ang isang galaw, kayahin mo. Kaya, Summer, nakuha mo ba? Nakuha ko! Hindi mo nakuha. Ayos lang. Dahan-dahan lang tayo. Ano? Sinabi mong nakuha mo? Mhm. Ayan na. Anong mali ko? Mga boss, bigyan niyo naman ako ng tips. Imposible. Talagang imposible. Walang sense yun. Wala talaga. Nagloloko ang mata ko. Talagang mata ko yun. Summer, natutunan mo na ba ang sayaw ng balumbon dati? Hindi? Ang nanay ko ay itinuro lang sa akin ang ilang basic na galaw sa sayaw. Ni hindi nga niya ako tinuruan kung ano. Ang sayaw ng balumbon. Ikaw lang ang nagturo sa akin, boss. At na-pick up ko agad. Lahat yon, salamat sa'yo, boss. Summer, kaming 4 ang dapat. Mag-practice ng mga galaw sa sayaw. Ikaw, bakit hindi ka magpahinga muna sa labas? Si, boss. Ang hirap paniwalaan. Kakaklase lang niya ang sayaw ng balumbon. At mas magaling pa siya kaysa sa akin. Si Summer ay isang once in a century. Hindi, once in a millennium super henyo. Paano kung irekomenda natin siya kay Ginang Bennett? Mahilig si Ginang Bennett sa may talento. Kapag nalaman niya si Summer at ang kanyang nakakalokong talento, gagawin niya ang lahat para sanayin siya. Chloe, teka, bakit? Ang galing talaga ni Summer. Kung irerekomenda lang natin siya kay Ginang Bennett, sayang lang. Ibig kong sabihin, hindi sapat ang kasanayan ni Ginang Bennett para turuan si Summer. Susulatan ko ang lola ko. Tanging ang kanyang antas lang ang bagay para turuan si Summer. Sa galing ni Summer, pagkatapos ng aming Frozen performance, magiging sikat siya sa buong Atheria, isang super henyo. Teka, Chloe, magaling ka rin naman. Bago ko nakilala si Summer, akala ng pamilya ko at ni Ginang Bennett ay mandaraya ako. Tumigil na lang ako sa pagsubok. Kontento na ako bilang mandaraya. Pero nang makilala ko siya, siya ang unang nagpuri sa akin. Sinabi niyang marami akong magagandang katangian. Siya ang tumulong sa akin para bumalik ang kumpiyansa ko. Pero, kapag naging isang world-famous superhenyo na si Summer, hindi na niya ako tatawaging boss niya. Hindi ko rin kayang maging boss niya noon. Chloe, naiintindihan namin. Natatakot ka na mahiwalay tayo kay Summer. Narito kami para sa'yo. Eksakto. Sa ngayon, kailangan nating mag-practice ng todo para maipalabas natin ang Frozen sa lalong madaling panahon. Kahit na sa dakong huli ay kailangan nating ipakita ang totoong kakayahan natin, sa ngayon, kami pa rin ang mga idolo ni Summer, di ba? Eksakto! Dahil kami ang boss ni Summer, bago tayo mabuko, dapat kumilos tayo tulad ng tunay na boss.
Para kay Summer, sakupin natin ang buong kontinente. Go team! Hindi ko inakala na ako, si Summer, ay makakatagpo ng pagkakaibigang tatagal ng 1,000 taon dito mismo. Walang pagsisisi. Wala talaga. Tanga. Mangmang. Hindi ako makapaniwalang naniniwala talaga si Chloe na ang isang 7 taong gulang na dalagang magsasaka ay isang henyo sa sayaw. Napakakatarantado. Si Chloe ay tiyak na nalinlang ng mandarangyang si Summer Hayes. Pag-uwi ko sa susunod na buwan, pag-uusapan namin ng maigi ni Chloe. Tiyak na ibubunyag ko ang tunay na kulay ni Summer noon. Tatay, Makikita mo kapag nakilala mo na si Summer. Magugustuhan mo siya. Sa totoo lang, super henyo siya. Wala kang idea kung gaano ako naiinggit kay Chloe. Ang ganda ng bestie niya. Ano naman ang mapapala mo sa pagkaingit lang? Kunin mo na lang siya para sa'yo. Gawin mo siyang bestie mo. Ganun lang kasimple. Hindi. Magkaibigan kami ni Chloe. Pag-agaw sa bestie niya, parang pagtataksil yun, di ba? Alam mo, anong palagi kong sinasabi? Ang pagiging bestie ay parang negosyo lang. Sa negosyo, sinasabi nga nila, negosyo ay negosyo. Bukod pa riyan, hindi naman tunay na kapatid mo si Chloe. Kaya kunin mo na lang siya. Anak, sumasang-ayon ako na habulin mo siya. Kung talagang kasing galing nga, niyan sabi mo si Summer Hayes. E di dapat talagang habulin mo siya. Nandito lang, ang tatay mo para sumuporta sa'yo. Hindi naman parte ng pamilyang Sterling si Summer Hayes. Anyayahan mo lang siyang tumira sa atin para sa 1 buwan. Doblehin mo ang bayad sa kanya. Basta't gusto ni Summer, hindi naman pwedeng pilitin siya ng mga Sterling. Kukunin ko na lang siya. Lolo, hindi ba sinabi ko sa'yo, kapag ako'y nagsasanay, wag mo akong istorbohin. Ang ating binibini ay talagang nagsusumikap magsanay. Pero kung magpupursige ka lang ng ganyan, ang bestie mong si Summer ay siguradong maaagaw. Ha? Sino ang may lakas ng loob na magnakaw ng bestie ko? Bukod sa 3 mabuting kaibigan mo, sino pa kaya? Kanina pang umaga, nagpadala ng tao ang kanilang mga pamilya na nagsasabing gusto nilang dumalaw. Sa paraan ng kanilang pagsasalita, si Summer ang target nila. Tatanungin kita, nagpakita ba ng intensyon ang 3 mabuting kaibigan mo na agawin si Summer? Siyempre naman. Yung 3 iyon, noong unang pagkikita pa lang nila kay Summer, gusto na nilang gawin siyang bestie nila. Ayos talaga. Ngayon, dinadala pa nila ang sarili nilang mga ama para direktang nakawin siya. Kapag dumating sila, sigurado akong magdadala sila ng iba't ibang regalo para makuha ang loob ni Summer. Pero wag kang mag-alala, naghanda na rin si Lolo ng isang masaganang regalo para kay Summer. Kahit na hindi pa gaanong katagal ang pagkakakilala ko kay Summer, gusto ko siyang masyado. Tiyak na hindi ako manonood lang at hahayaan silang kunin siya mula sa atin. Tumigil ka diyan. Sino ka? Hoy, binata, kilala mo ba si Summer Hayes? Si Summer? Siyempre naman. At ikaw, sino? May dala ako para sa kanya. At kailangan ko siyang kausapin. Kamag-anak ka siguro ni Summer, hindi ba? Kung ganoon, sumama ka sa akin para makita si Ginoong Sterling. Ay, hindi. Maghihintay na lang ako dito sa gate. Pwede mo bang sabihin sa kanyang nandito ako? Sige, sandali lang. Nandito ako para makita ang sarili kong anak. Bakit niya ako dadalhin para makita mismo si Ginoong Sterling? Tuloy po kayo, parang nasa bahay ninyo lang. Ikaw siguro ang henyo, si Summer Hayes. Ako ang ama ni Penelope Thorne. Ngayong pagkakataon, may dala ako ng iba't ibang magagandang bagay. Lahat yan ay pasasalamat. Ha. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ginoong Thorne. Matalino si Penelope at masigasig talagang matuto. Kaya wala pong dapat ipagpasalamat sa akin. Ang galing-galing mong bata. Napakabait mo. Ha. Sandali! Summer, ako ang ama ni Victoria. Alam mo? Victoria, tingnan mo kung gaano kaayos si Summer. Napaka-responsable. Ako ang ama ni Serena. Sinikap kong dalhin sa'yo ang isang buong koleksyon ng mga regalo. Siguradong magugustuhan mo ang mga ito. Sige, pumili ka. Tingnan mo kung may magustuhan ka. Summer, kung wala sa mga regalong ito ang gusto mo, di sumama ka na lang sa akin sa aking mansyon.
Ang mga regalo sa bahay ko ay pwede mong piliin lahat. Summer, lahat ng mga bagay dito ay para sa'yo lahat. At marami pang mas masasayang bagay para lang sa'yo. Summer, mahal. Dahil ang tatlong ginoong ito ay napakahilig sa'yo, kunin mo na lang ang kanilang mga regalo. Sa kwarto sa tabi ng kay Chloe, may nakahanda na akong kama para sa'yo. Mula ngayon, ikaw at si Chloe ay magsasama sa pagkain at pamumuhay. At ako ay naghanda rin ng ilang regalo para sa'yo. Ipasok na ang mga regalo. Ito ay mula sa Tassel Embroidery House, isang napakagandang damit pang sayaw. And, wow! Ito naman ay mula kay Ginang Tian ng Timog, dekalidad at gawang kamay na sapatos pang sayaw. Ito ay mula sa Wangs ng Northern Frontier, ang pinakamagandang pamula-pula. Lahat ng mga bagay na ito ay ang mga bagay na kailangan mo sa iyong pagsasanay sa pagsasayaw. Summer, ang mga regalong ibinigay sa'yo ni Lolo, tanggapin mo na lang. Kung kulang pa yan, papabiliin ko lang si Lolo ng mas marami pa para sa'yo. Salamat sa kabutihan ng inyong loob, Ginoong Sterling. Paano mo nagawang isipin na agawin siya sa akin? Alamin mo ang iyong lugar at ang iyong halaga. Summer, ikaw ba ay nahihiyang tumanggi sa anumang bagay mula sa ari-arian ng Sterling? Natatakot kang masaktan ang kanilang damdamin? Bakit hindi muna tayo bumalik sa aking tahanan? Pagkatapos, maaari kang magpadala ng liham sa ari-arian ng Sterling at magalang na tumanggi. Sterling, sinusubukan mo bang pagsisihan ng isang 9 na taong gulang na bata? Higit pa sa pagsisihan, ang ari-arian ng Sterling ay halos sinusubukang ikulong si Summer dito. Hoy, kayo! Huwag kang matakot, Summer. Kasama si Ginoong Thorn dito, ang ari-arian ng Sterling. Hindi maaaring hadlangan ng iyong kalayaan. Hoy! 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 Kayong lahat! Kailan ko ba ikinulong si Summer? Ang apat ninyo ay dapat 200 taong gulang na. Ngunit nag-aaway kayo dahil sa akin? Serena, ano bang ginagawa mo? Malinaw naman na si Summer gustong-gusto ang regalong dala ng tatay ko. Hindi ba tama, Summer? Victoria, malinaw na ikaw at ang tatay mo ang pumilit at naglagay kay Summer. Anong karapatan mong akusahan ako? Tingnan mo ang sarili mo, Victoria. Lagi kang nagpapakabanal. Pero sinong mag-aakalang ganito ka pala katuso? Kayong tatlo ay pare-pareho walang kwenta. Anong nangyayari dito? Dahil lang sa isang bata? 4 na pamilya nag-aaway talaga ng ganito? Diyos ko! Tigilan nyo yan? Tama na! Sumasakit na ang ulo ko. Sa ingay. Sumasakit. Ginoong Sterling, dumating na ang pamilya ni Binibining Summer. May dala silang ilang gamit para sa kanya. Nandito na ang pamilya ko. Sige, kayo na lang ang mag-usap. Aalis na ako. Chloe, halika na, bilis! Samahan natin ang pamilya ni Summer. Tara na! Hoy, teka, huwag kang aalis. Tatay. Oy, hahaha. Okay ka lang ba dito? Hindi talaga. Okay naman. Hehe. Hulaan mo kung ano ang dala ko para sa'yo? Isang napakasarap na bagay. Tingnan mo. Wow! Hita ng manok. Salamat, tatay. Dahan-dahan lang. Wala talagang tatalo sa manok na galing sa bahay. Alam ni Lola na pupunta ako. Kaya pinatay niya yung bagong inahing manok na binili lang namin. Si Ina at si Tita Lily nitong mga nakaraang araw ay mas lalo pang nagsusumikap sa pagsasanay. Kami ni Tito Arthur ay nasa bukid at nagtatrabaho. Si Spring at si Leo ay abala sa sayaw at pag-aaral. Lahat ito ay dahil sa'yo. Binigyan mo ang pamilya ng 1,000 piso. Mas magaan na ngayon ang lahat. Mag-focus ka lang dito sa pagsasayaw mo. Huwag kang mag-alala sa bahay, ha? Kami ni Tito Arthur ay malapit nang matapos ang ani ng trigo. Tapos makakauwi ka na. Tapos ililibre kita para manghuli ng kuliglig at mangisda. Ano sa tingin mo, ha? Ay naku, ano ito? Kayo siguro, ang mga magulang ni Summer. Ako ang pinuno ng pamilyang Sterling. Ako ang tatay ni Summer. Oo, Ginoong Sterling. Ikinagagalak kong makilala kayo. Kaya ikaw pala ang tatay ni Summer. Oo, ako nga. Ako ang may-ari ng Banco Vance. Banco Vance? Ang pinakamayaman sa Atheria? Ako ang gobernador ng Atheria. Gobernador Mercer? At ako naman ang general ng Atheria. General Thorn? Oh, mga ginoo. Mga ginoo. Narito ako para dalawin si Summer.
Kung ako man ay nakakaabala sa inyong lahat, humihingi ako ng paumanhin. Summer, kailangan ko nang umalis ngayon, anak. Ingat ka palagi. Paalam, tatay. Nanay. Ang may-ari ng bangko, ang gobernador, at ang general ay lahat nagpakita sa ari-arian ng Sterling. Nanay, sa palagay mo ba ang mga importanteng taong ito ay mabait sa akin dahil kay Summer? Imposible. Hindi ba? Talagang imposible. Lahat ng mga regalong iyon galing kay Lolo, at ang mga regalo galing sa ibang pamilya. Dapat mong tanggapin lahat. Sa ilang araw, pag uwi mo, dalhin mo sila. Magbibigay pa sila ng mas maraming regalo pagkatapos. Tanggapin mo na lang. Pero hindi ka pwedeng tumuloy sa mga mansyon nila. At siguradong hindi mo sila pwedeng kilalanin bilang boss mo. Patakaran ng patakaran. Ang daming patakaran. Hoy, nararamdaman mo na ang pressure ngayon, di ba? At saka, babalik na si Lola. Pagbalik niya, siya mismo ang magtuturo sa'yo ng sayaw. Samantala, ako muna ang magtuturo sa'yo ng mga basic. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Mhm. Summer, inihanda ko ito almusal lalo na para sa'yo. Kainin mo habang mainit pa. Maraming salamat. Summer, ang laki ng baul mo. Tulungan kitang buhatin. Summer, may dala ako para sa'yo. Isang kasuotang pangsayaw. Subukan mo at tingnan kung kasya. Salamat. Kumain na si Summer. Hindi na niya kailangan ng almusal mo. Ito ang baul ni Summer. Puno ito ng mga kasuotang pangsayaw. Hindi niya kailangan ng sayo. Anong nangyayari? Yung apat na mayamang tagapagmana ay talagang nagpapakita ng respeto sa isang backup dancer lang? Sino ba ang master at sino ang backup dancer dito? Yung taong nag-aaral ng palihim ay nawawala nitong mga nakaraang araw at hindi na muling nagpakita. Sino nga ba talaga ang taong ito? Tara na sa bahay ko para mag-practice. Chloe, paano kung ganito? Mula ngayon, sa studio ng sayaw na lang tayo mag-practice? Pwede tayong kumuha ng bakanting silid para lagi tayong makakakuha ng payo mula kay Ginang Bennett? Oo. Ay, sige na nga. Bahala ka. Oo, sige. Ikaw ang masusunod. Ang kakaiba naman, kailan pa nagsimulang magsayaw yung mandarayang si Chloe? At si Victoria, Serena at Penelope. Sila pa talaga ang sumasama sa mandarayang si Chloe. Ang ingay-ingay pa, nagsasabing gumagawa sila ng dance drama. Eksakto! At yung tangang backup dancer sa tabi ni Chloe, sundan ng sundan sila buong araw, nagsisip-sip lang. Anyway, hindi ako naniniwala. Yang apat na dakilang mandaraya. Kaya gumawa ng magandang dance drama? Naiinggit. Naiinggit lang sila. Naiinggit lang sila sa napakagaling kong talento. Teka Chloe, aminin mo na. Ang totoo, mandaraya tayo. Summer, nagsinungaling kami sa'yo. At sa sarili namin. Ang totoong level ng kakayahan namin ay parang level ng mandaraya. Puro peke lang talaga. Hoy, makinig kayo. Ako ay isang mandaraya, isang peke. Eh ano naman? Sino ka ba? Anong karapatan mong insultuhin ako? Boss, Ay naku, nalaman niya. Summer, hindi na niya ako tatawaging boss ulit. Boss, Ayos lang siya, ilang araw lang ang nakalipas. Pero ngayon, bumalik na naman siya sa dati niyang ugali, lumiliban sa klase, at ayaw na naman sa eskwela. Ginoong Sterling, may binibini sa labas na nagsasabing si Summer Hayes siya. Sabi niya, kaibigan siya ni binibini Chloe. Bilis! Papasukin mo siya! Summer, matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, may sakit ako ng husto, at hindi mo man lang pinag-effortan na dalawin ako. Sige, wag kang pumunta, hindi na kita kakausapin ulit. boss. Nagtataka ako kung gaano kalala ang sakit ni boss. Malala ba? Siguradong hindi siya may sakit. Sino nagsabi? Si Chloe sigurado. Boss, Hoy, ano yan na hawak mo? Patingin nga. Bakit mo tinatago? Makinig ka. Alam mo, mayaman ang pamilya ko. Akala mo gusto ko ang basura mo? Tara na, patingin. Bakit mo tinatago?
Makinig ka. Alam mo, mayaman ang pamilya ko. Parang gusto ko pa ang basura mo. Tara na, patingin. 4 na Prinsesa Elsa. Prinsesa Elsa, totoo ba? Prinsesa Elsa nga talaga. Noon sa lungsod ng Heyang, gumawa ako ng Prinsesa Elsa mula sa dayami at isang Olaf, at ginawa kitang boss ko. Nang maglaon, nalaman ko na hindi ka naman pala ganoon kagaling, pero okay lang, tapat ka naman sa akin. Summer, salamat. Nagsinungaling ako at sinabi kong ako'y isang henyo. Pero sa paningin ni Ginang Bennett at ng lolo ko, ako'y isang mangmang na mandaraya. At isang walang kwentang batang spoiled. Tapos nakilala kita. Ikaw ang unang taong pumuri sa akin. Ang unang humanga sa akin. Hindi ko lang talaga napigilang magsinungaling sa iyo. Pasensya na, Summer. Gusto kong maging boss mo. Gusto kong maging isang makapangyarihang henyong boss. Oo, Summer, hindi mo alam. Nang kaming ilan, ay purihin mo bilang 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria. Gaano kami kasaya? Dati, tinatawag kaming lahat na 4 na dakilang mandaraya, 4 na dakilang pekeng tao. Wala pang nakapuri sa amin ng ganoon dati. Naalala mo ba ang sinabi ko kanina? Sinabi kong mayroon akong 4 na manika ng Prinsesa Elsa para sa amin ito? Eto, salamat, Summer. Para saan? Mga kaibigan kayo ni boss. At kaibigan ko rin. Baka hindi kayo kasing galing ng inaakala ko. Pero heto, sino bang ipinanganak na henyo, di ba? Tsaka, hindi naman kayo ganun kawalang pag-asa. Hinuhusgahan lang kayo ng ibang tao. Halimbawa, si Prinsesa Elsa, lagi siyang minamaliit ng mga tao. Pero sa kalooban, siya ang pinakamabait at mapagmalasakit. Dapat tayong maging katulad ni Prinsesa Elsa at lumaban para maging tayo. Dedeklarahin natin ng digmaan ang mga masasama at ipakita sa buong mundo kung gaano tayo katalino at magaling. Eksakto. Tayo si Prinsesa Elsa. Dedeklarahin natin ng digmaan ang lahat ng paghuhusga. Digmaan para makita tayo ng lahat sa isang bagong liwanag. Ipapakita natin sa lahat na hindi kami mga mandaraya. Kaya nating maging ang tunay na 4 na dakilang hari ng sayaw. Oo, ang 4 na dakilang hari ng sayaw. Ay, pagod na ako. Summer, kasalanan ko lahat ito. Napakabagsak ko. Naisip mo ang napakagandang dance drama, pero hindi namin ito magawa ng tama. Paano kung magbayad na lang tayo ng iba para gawin ang dance drama na ito para sa atin? Hindi pwede. Nagkasundo tayo, di ba? Gagamitin natin ang pagtatanghal ng Frozen para ipakita sa mundo kung gaano kagaling ang 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria. Tama ba? Nangako tayo, di ba, na maging tulad ni Elsa at sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap, baguhin ang isip ng mga tao. Sige. Itutuloy natin ito. Oo nga pala, Summer. Hindi ba't nangako ako sa'yo na tuturuan kita ng ilang pangunahing galaw sa sayaw? Magsimula tayo sa klasikong sayaw. Ngayon, kahit na ito rin ay isang sayaw para sa baguhan. Mas mahirap ito kaysa sa sayaw ng balumbon. Boss, ngayong araw, nang tinuturuan ka ni Ginang Bennett ng klasikong sayaw, agad ko itong natutunan. Ha? Naalala ko ang simula ay ganito. Hehe, boss, tapos na. Tingnan mo kung may mali ba ako. Hindi ko rin masabi. Hindi ko pa nga ito natutunan. Diyos ko, paano nagkaroon ng ganoong halimaw sa mundong ito? Grabe naman ito. Hindi. Kailangan kong magsikap. Kailangan kong pag-igihan ang pagsasayaw ko. Hehe, mamangha. Nakakamangha, di ba? Magpursige tayo mga babae. Kumusta, Ginang Bennett? Ginang Bennett. Ilang araw na ang nakalipas. Hindi ba tayo nag-iensayo ng sayaw? Well, natapos na namin ang pag-iensayo. Pakibigyan po ninyo kami ng puna, Ginang Bennett. Oh, hindi ka nga nagbibiro. Ano ba itong kalat na ito? Anong prinsesa ng Hilaga? Magulo talaga ito. Ito ang mga galaw sa sayaw na itinuro ko noong isang araw. Aba, interesante. Isang solo dance, magaling. Sumayaw! Bakit ka huminto? Ako, hindi na ako makasayaw. Sa wakas, nakapasok na ako sa zone, tapos sasabihin mo sa akin ngayon na hindi ka makasayaw? Alam mo ba kung gaano nakaka-frustrate na manood ng dance drama, tapos biglang huminto sa kalagitnaan? Yung routine na sinayaw mo,
Kailangan pa ng konting pag-aayos. Pagbalik ko, ipagpapatuloy ko ito at paiinamin hanggang sa kumintab. Kinikilala tayo ni Ginang Bennett. Ayos, salamat Ginang Bennett. Sige, mga babae, bumalik na tayo at magtrabaho ulit. Ay, oo nga pala. Kapag natapos mo na ang choreography, paunang tingnan muna sa akin, ha? Gusto kong gawing mas kamangha-mangha ang inyong dance drama. Nanonood ng Frozen si Ginang Bennett at sobrang nahook na siya. Kalokohan! Natutuwa rin si Ginang Bennett na panoorin ang mga dance drama na ine-choreograph natin. Siya nga. Nandito na naman ang taong iyon. Ang ganda ng galaw, ang posture, talagang eleganteng parang nagulat na swan, at mabilis na parang lumilipad na dragon. Summer, saan ka pumunta? Kakapuri lang ni Ginang Bennett tayo, ang 4 na dakilang hari ng sayaw. Dapat nakita mo ang ekspresyon ng mukha ni Ginang Bennett. Sobrang nahumaling siya. Hey, hey, hey. Ang totoo, dahil lang talagang magaling kayong lahat. Alam naman natin yan. Hoy, Ginang Bennett, pahiran ko lang ng tattoo ang kamay mo, magpapakitang gilas lang ng konti. Pagbati Ginang, nangangahas akong magpakatanga sa harap ninyo. Ako'y hindi karapat-dapat, ngunit hindi ninyo ako pinabayaan. Kayo mismo ang naglaan ng oras upang turuan ako ng sayaw mula sa wala. Dahil dito, ako'y walang hanggang nagpapasalamat. Ngunit ngayon, ay parang ito, ang unang pagkakataon na ako'y nagsayaw para sa inyo, Ginang. Marahil ay nakakasilaw ang aking pagtatanghal. Kaya, 1 buwan lamang ang nakalipas, hindi pa siya natutong sumayaw. Ngunit sa loob lamang ng 1 maikling buwan, nakamit na niya ang napakalaking pag-unlad. Ang paraan ng kanyang pagsayaw ngayon, kahit ako ay parang hindi makakapantay. Isang henyo, isang tunay na henyong minsan sa isang buhay. Hindi, ang ganoong talento ay hindi dapat masayang. Kailangan ko siyang hanapin. May tao dyan. Nakita mo ba kung sino yon ang nag-iwan ng liham na ito dito ngayon? Makinig kayo. Mas mabuting nakita ninyo sila. Kung hindi, magiging makasalanan ako. Isang makasalanan, Ginang Bennett. Ano pong pinagsasabi ninyo? Kung hindi natin mahahanap ang taong ito at masasayang ang ganoong kagaling na talento, hindi ba ako magiging isang tunay na makasalanan? Paumanhin po, Ginang Bennett. Wala po akong nakitang kahit sino. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ginang Bennett, liham lang naman po yan. Bakit ang gulo-gulo? Ano ba ang alam mo? Hanapin mo ang taong ito, ngayon din. Opo, pupunta na po ako agad. Hindi. Ang ganoong klaseng talento ay hindi dapat masayang sa aking mga kamay. I re-recommenda kita kay Ginang Zhao Zheng. Sa kanya lamang maaabot mo ang bagong mga rurok. Sa mundo ng sayaw. Ang 4 na mayamang tagapagmana ay hindi rin naman madaling pakisamahan. Hindi talaga madali. Ganito na pala ka-late. At hindi pa rin nila natatapos ang pag-iensayo ng Frozen. Sa bahaging ito, huwag mong sobrahan. At dito, bilisan mo ng kaunti. Panoorin mo. Ito ang mga galaw para sa huling eksena. Salamat, Ginang Bennett. Tapos na rin sa wakas ang ensayo natin. Frozen. Sige, Summer, mga babae. Handa na ba kayo? Dadaigin natin ang Atheria. Kami, ang 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria. Hindi, ang 4 na dakilang Diyos ng sayaw ng Atheria. Ang magiging idolo sa puso ng bawat isa sa Atheria. Oh? Hindi pa ako nagseryosong nagsanay ng sayaw dati. At kahit na pagod ako ngayon, sobrang excited pa rin ako. Tara na. Ginoong Walsh, bilisan niyo at i-book ang show namin. Tara, ibenta na natin ang mga tiket. Aba, si Victoria pala. Dito po, tuloy kayo. Ginoong Walsh, bilisan mo at ischedule ang palabas. At gusto ko ang pangunahing oras. Sige, tatawag ako ng isang tao ngayon din. Dalhin mo sa akin ang schedule ng pagtatanghal para sa susunod na mga araw. Ang mga pasaway na ito ay talagang magtatanghal sa teatro at sa pangunahing oras. Ano ba ang iniisip ni Ginoong Vance? Hindi ba siya natatakot na mabangkarote ang teatro?
mga binibini, ang oras ng pagtatanghal ay maaaring ischedule, pero kayong mga babae ay hindi maaaring ischedule. Ano? Ganito kasi, binibini Victoria, ang iyong ama ay partikular na nagbabala sa akin. Ang pangunahing oras sa teatro ay maaari lamang ibigay sa mataas na kalidad, sikat na mga dula sa sayaw. At tingnan ninyo kayong mga babae. Kaya minamaliit mo kami. Iniisip na hindi kami makakaya magtanghal ng magandang palabas? Mga babae, maghanda kayong sumayaw at turuan siya ng magandang aral. Ito, Kaya, Ginoong Walsh, ano sa palagay ninyo? ang galing. Talagang kahanga-hanga. Hindi ko inasahang kaya ninyong magtanghal ng ganito kagandang sayaw dula. Isi-schedule natin ito. Dapat. Ginoong Walsh, paano nating hahatiin ang kita sa takilya? Sandali. Iyan ay kailangan naming pag-usapan, kasama ng aming punong koreograpo. Punong koreograpo, si Ginang Bennett kaya. Mula sa inyong dance studio, Narito ang punong koreograpo. ikaw ang gumawa ng koreografiya ng sayaw dulang ito? Oo, hindi pwedeng mangyari iyon. Bakit kami magsisinungaling sa inyo? Mula sa konsepto ng kwento hanggang sa mga galaw ng sayaw, lahat iyon ay ginawa ng aming Summer. Ito kaya ang pambihirang henyo ng Atheria? Ang aming teatro ay mayroon palang pagtatanghal ng isang henyo. Naku po. Ako ay makikihati sa karangalan. Tama na ang usapan. Sabihin mo na. Paano nating hahatiin ang kita sa takilya? Hati sa kalahati? Hindi. Gawin nating 64 na po. Ang teatro ay kukuha ng 4 na po. At kayo, mga binibini, ay 6 na po. Maganda na ang 40-60. Hehe. Hindi ko inakala sa panahon ngayon. Ako na mismo ang naging tuso. Binibini Summer. Ito ang $5,000 na deposito. Pakihawakan mo muna. Pagkatapos ng palabas, papadalahan ko ng iyong parte ng diretsyo sa iyong bahay. $5,000. Mas malaki pa yan kaysa sa kita ni na tatay at tito Arthur sa 2 o 3 taon ng pagtatanim. Kailangan kong makahanap ng oras para umuwi at maibalik sa kanila ang perang ito. Naitakda na ang petsa. Nakapirmi na ang presyo ng tiket. Ang susunod, oras na para mag-ambag ang mga matatanda na yon. Tatay, yung ipinagawa ko sa'yo, tapos na ba? Huwag kang mag-alala. May mga tao na ako na nagkakalat ng balita sa bawat kalye. Ang mga patalastas na binayaran ng pamilyang Sterling ay nakakalat na sa buong bayan. Sigurado sa bukas ng umaga, alam na ng buong bayan na ang inyong palabas na Frozen ay magaganap na. Penelope, nagpadala na ako ng mga sundalo sa probinsya para i-promote ang iyong show. Talaga bang magkakaroon ng charity show sa probinsya? Kanino ba ang ideyang ito? Siyempre kay Summer. Sabi niya, pagkatapos nating magkaroon ng pangalan sa teatro, dapat bigyan natin ng pagkakataon ang mga tao sa probinsya na hindi kayang bumili ng tiket na makapanood ng libre. Wow! Ang talino niya, pero hindi siya habol sa katanyagan o kayamanan. At nagmamalasakit siya sa mga ordinaryong tao. Ang Summer Haze na yan, iba talaga. Handa ka na ba? Magsisimula ka ng maging superstar sa buong Atheria? Muntik na! At magsisimula ka ng maging... Ang tunay na 4 na dakilang hari ng sayaw. Si, Sunod na, ang pinakahihintay ng lahat ay ang bagong inilunsad na dance drama ng aming teatro, Frozen. Magaling! Sina. Ang galing niyan! Sunod naman, oras na para makita kung ano talaga ang kayang gawin ninyo. Ang ganda! Ang husay niyan. Parang munting diwata na bumaba sa lupa. Ang cute. Mabuti. Napakabago.
Mabuti. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang sayaw dula dati. Yung sandaling si Prinsesa Elsa ay iniligtas si Prinsesa Anna ay sobrang touching. Paano kaya na choreograph to? Ang galing. Summer, maganda ba ang ginawa natin kanina? Wow, sobrang galing! Ay! Ano, talaga bang sumayaw si Chloe kasama yung batang babae? Kalokohan. Mula nang dumating si Summer sa aming mansyon, si Chloe ay naging handang sumayaw. Sa tingin ko, ay mabuti iyon. Ikaw ay 70 taong gulang na? Ngunit ikaw ay nalinlang ng isang batang paslit ng napakadali. Sulat ni Chloe, itong si Summer Hayes, minsan lang niya ito nakita, ang sayaw ng balumbon, at kaya na niyang gawin. Hindi ba't biro iyon? May ganoong bagay, ngunit mahal ko. Hindi natin basta maaring paalisin si Summer, di ba? Hindi mo ba sinabi na uuwi siya sa loob ng ilang araw para magpahinga? Kapag nasa bahay na siya, hindi na lang natin siya papayagang bumalik. Siya, napagkasunduan na. Ayokong mailigaw nila si Chloe. Summer, talaga bang babalik ka sa Barrio Hayes? Ani ng trigo sa amin. Gusto kong bumalik para makita ang nanay, tatay, at pamilya ko. At saka tulungan silang aniin ng trigo. Summer, pero ang ating dula sayaw ay kakatanyag lang at aalis ka na agad? Oh, si Ginoong Walsh ay nagdagdag na ng ilang palabas at naubos na ang mga tiket. Naghihintay ang lahat na magtanghal tayo. Handa ka nang mag-perform ng mag-isa ngayon. Hindi ko na kailangan nagabayan ka mula sa likod ng mga eksena. Kapag natapos ko ng tulungan ang pamilya ko sa pag-aani ng trigo, babalik ako. Summer, huwag kang mag-alala. Tiyak na magagawa namin ng maayos ang natitirang bahagi ng palabas. Boss, mga babae, aalis na ako. Kayong lahat, magmadali kayo at pumunta sa studio ng sayaw para mag-ensayo. Tingnan nyo. Siyang tunay na, si Chloe Sterling, ang gumanap bilang Prinsesa Elsa. Kasama sina Victoria Vance, Serena Mercer, at Penelope Forn. Narito ang 4 na dakilang hari ng sayaw. Ito nga ang 4 na dakilang hari ng sayaw. Ang cute-cute. Ano ba tong Prinsesa Elsa at 4 na dakilang hari ng sayaw? Ito ay pawang kalokohan. Lola, ito lahat ay mga tagahanga ko sa pagsasayaw. Mga hari ng sayaw. Mga hari ng sayaw. Lagyan mo ako ng autograph. Ay, Umalis kayo diyan. Kailangan naming makadaan. pirma naman, please. Grabe naman ito. Paano biglang sumikat ng ganito si Chloe? Nakita mo na, Lola. Sabi ko sa'yo ang mga tagahanga ng sayaw na ito, na in love silang lahat sa akin dahil sa Frozen. Ikaw at yung Summer na yan ay talagang natutong magsinungaling? Ayaw kong maniwala na yung gawa-gawang sayaw na yan ay pwedeng sumikat ng ganito. Tickets! Tickets dito! Binibenta na ang tickets para sa Frozen! Pila! Pila! Huwag magtutulakan! Katawa-tawa ito. Ito ay kalokohan. Nakita mo na, Lola? Huwag kang magmayabang. Halika, sumama ka sa akin pabalik sa studio ng sayaw. Chloe, tingnan mo ito. Kitang-kita namang ayaw nila sa'yo dito. Ayaw lang talaga nilang payagan kang pumasok sa studio ng sayaw. Ba, Pagbati, 4 na dakilang hari ng sayaw. hay nako, kayong, lahat ay. Lola, ngayon, naniniwala ka na bang kami ang 4 na dakilang hari ng sayaw? Ginang Sterling, hindi mo alam. Ang 4 na ito ay talagang nagbigay sa akin ng malaking sorpresa. Sorpresa? Oo, simula nang dumating si Summer Hayes, ang 4 na ito ay palaging dumadalo sa pagtawag ng pangalan araw-araw. Hindi mo aakalain kung gaano sila kasipag mag-aral. Tungkol ka ba sa Summer Hayes na yon? Yung backup dancer ng apo kong babae? Sino pa ba? Ginang Bennett. Baka hindi mo alam, pero sa totoo lang, ang Frozen ay gawa rin niya. Siya ang gumawa? Oo, tama. Siya nga, talagang siya. Ginang Sterling, sa liham na ipinadala ko sa iyo noon, ang henyong inirekomenda ko ay si Summer Hayes. Si Summer Hayes lang ang may oras para mag-practice ng sayaw sa studio. Siya lang ang may ganong klaseng talento. Kaya yung sinasabi mo na sumikat ng husto sa pagsasayaw pagkatapos lang ng isang buwan, yung misteryosong tao
ay si Summer Hayes. Oo, tama. Siya nga. Siya ang nag-udyo kay Chloe na matuto ng sayaw at gumawa ng sariling dance drama. Yung isang dance drama na yon ay nag-ingay sa buong lungsod. Naging bihasa siya sa sayaw sa loob lang ng isang buwan. Si Summer Hayes ay hindi mandaraya. Siya ay isang tunay na talento. Lola, siguradong wala ka ng duda ngayon? Nagkamali ang lola mo dati. Ang lola mo ay nagkaroon ng prehuwisyo laban kay Summer. Ay naku, Ano pong nangyari, Lola? Bilis. sumama ka sa lola, hanapin natin siya at ibalik. Tara na. Ginoong Walsh, nakalkula na ba ninyo ang bahagi ni Binibining Summer sa kita? Huwag po kayong mag-alala. Nasa loob na ng bag. Walang kulang ni piso. Mabuti, napakabuti. Victoria, sumama ka sa akin para ihatid ang pera kay Summer. Legwa. Opo. Tatay, Ano? naayos na ba ang lahat? Penelope, nagpadala na ako ng 12 ng sundalo. Pupunta kami sa bahay ni Summer ngayon din para tumulong sa ani ng trigo. Arthur, anak, Ano, nanay? kapag naani na ang trigo, ipagbili natin ng baka. Bilhan natin si Spring ng damit pang sayaw. HMM. Bilhan mo rin si Summer. Nang umalis siya, 2 set lang ng damit ang dala niya. Wala nga siyang damit pang sayaw. Lola, Tita Lily, Tito Arthur, Tatay. Ay, nako, Patingin nga kay Lola. Pumayat ka ba? Hindi. Tumaba nga ako ng kaunti. Ah. Nasaan si nanay? Summer! Ay, anak ko! Nanay, Anak ko! Patingin nga sa'yo. Naghirap ka ba? Hindi. Mabuti ang trato sa akin ng pamilya Sterling. Hindi lang nila ako pinag-aral ng sayaw. Pinagswelduhan pa nila ako. Nakapag-ensayo pa ako ng dance drama. Kasama ang 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria. Parang artista na ako ngayon. Talaga? ang 4 na dakilang hari ng sayaw ng Atheria? Kumbaga, talagang umunlad ka sa pagsasayaw. Oo. Wow. Ano ba naman yan? Lola, tingnan mo. Ito ang aking bahagi mula sa teatro. At pati na rin ang aking sweldo. Iyon ay 10,000 piso sa kabuuan. 10,000? Ako. Kahit na magtanim ako sa loob ng 10 taon, Hindi ko kailanman makikita ang ganoong halaga. Alam na alam ni Lola na ikaw ay isang batang henyo. Arthur. Opo, nanay. Pumunta ka sa baryo. Kumuha ng mga tao para anihin ang trigo at huwag mong ipagbili ang kalabaw. Si, Ginang Hayes. Nandito ka na naman? Hindi ba't binigyan na namin kayo ng 2,000 piso? Bakit kailangan pang humingi ang aming pamilya ng isa pang torno? Ginang, hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nandito. Ang general. Nandito siya kasama ang kanyang mga tropa. Summer, sigurado akong hindi mo inaasahan ito. Nandito rin ang tatay ko. Dinala niya ang 10 sundalo. Nandito lang sila para tumulong sa pamilya mo sa pag-aani. Kumusta, Ginoong Thorne? Ako po ay nagbibigay galang, General Thorne. Ginang Hayes, hindi na kailangan ng formalidad. Ang aming Penelope at si Binibini Summer ay pinakamatalik na magkaibigan bilang kanyang ama. Nararapat lang na tumulong ako. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Thorne. Sa aming lugar, mayroon kaming pakwan, prutas, at maraming makakain. Hindi namin hahayaang ang mga lalaki ay magutom habang nagtatrabaho. Summer, ang talino mo talaga. Ginang Hayes, may darating pang ibang tao. Chloe, mukhang may nauna sa atin dito. Kaya ikaw siguro si Summer. Marami na akong narinig tungkol sa iyo, anak. Magandang araw po, Ginang Sterling. Ano? Pati ang konduktor mula sa Royal na Departamento ng Musika ay narito para kay Summer? Nandito po si Ginoong Vance ng Banco Vance. Nandito po si Gobernador Mercer ng Atheria. ang lalaki ng lahat ng mga pangalan. Sa wakas ay nahagilap din kita. Ikaw ang pinakamagaling na henyo sa sayaw ng Atheria. Hindi! Sa buong kontinenteng ito, ikaw ay isang talentong isang beses lang sa isang henerasyon. Noon, ikaw ba ang sumayaw sa studio? At ikaw ang nag-iwan ng liham para sa akin? Opo, ako po ang sumulat ng liham na iyon. Pero kakasimula ko pa lang pong mag-aral. Hindi pa po ako gaanong magaling. Sana po hindi kayo mabigo. Paano ako mabibigo? Ang pagsayaw mo noon ay Talagang nakakabilib. parang diwatang bumaba mula sa langit. Kung bibigyan ka ng kaunting panahon, maaari kang maging hindi lang ang pinakamagaling sa Atheria,
kundi ang pinakamagaling na mananayaw sa buong mundo. Narinig ko. 3 buwan lang ang nakalipas, hindi ka pa nagsisimula ng pagsasanay sa sayaw. Paano ka biglang nakagawa ng koreografiya para sa sayaw na Frozen? Naalala ko lang po, at bigla na lang pumasok sa isip ko. Pero sa totoo lang, salamat talaga kay boss, at sa kanyang mga kaibigan dito. Kung hindi sana nangyari ang Frozen. Isang beses lang itong nakita ni Summer at naging bihasa na sa sayaw ng balumbon at mas perpekto pa ang kanyang pagsayaw kaysa sa sinuman sa amin. Tunay siyang henyo. Isang tunay na henyo. Ikaw ang lola ni Summer, di ba? Nais kong kunin si Summer bilang aking personal na estudyante. Huwag kang mag-alala, talagang ibibigay ko sa kanya ang pinakamahusay na edukasyon para magtagumpay siya ng maaga. Ay naku, Diyos ko. Diyos ko po, Diyos ko po, mga ninuno ko. Ang tagal kong naghintay. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Nagkaroon na naman ng henyo sa sayaw ang pamilya Hayes. Ha ha ha. Sa galing ni Summer, kahit na maging punong direktor ng Royal Academy ng Sining sa hinaharap, parang walang hirap. Nanay, Narinig mo ba yon? narinig ko. Sabi ni Ginang Bennett na si Summer ay maaring pumasok sa Royal Academy ng Sining at maging punong direktor sa hinaharap. Nagbunga rin ang lahat ng pagtitiyaga ko sa mga nakaraang taon. Lola, huwag kang mag-alala. Sisikapin kong mag-aral ng sayaw sa ilalim ni Ginang Bennett. Papasok ako sa Royal Academy ng Signing at ibabalik ang dating karangalan ng pamilya Hayes.